Ito po ay car accessories. Ang tawag po dito ay garnish. Ano nga ba yung garnish? Ito po yung idinidikit po sa headlight, sa taillight, sa mga door handle, at ito naman ay dun sa cover ng kargahan po ng fuel. Ayan, may double-sided tape po yan. Ito po idinidikit lamang. So, ayan, no? Ito po yung sa headlight at sa taillight. Pinaka-frame po, no? Sa gilid ng ilaw. At ito naman po yung mga sa handle. Yan. Ito ay pang Toyota Race po, no? Ayan. Ang color po nito ay matte black. Stock paint po siya, hindi pa nagagamit. So, ang gusto lang ng maaari ay baguhin ang kulay. Gagawing matte gunmetal black. So, ayan, kaya i-repaint ko, no? May mga katanungan po dyan, no? Kung ito ba ay kailangan pang bakbakin, yung dating pintura, o kailangan pa bang itong bugahan ng primer. Sa stock paint po, ang problema lang dito ay talagang manipis. Minsan, pagka malimit natin itong lagyan ng wax, hindi po natin namamalayan, ay napupudpud siya. Lalo yung mga gilid, no? Yung mga edge, yung mga kanto. So, pero ang stock paint po ay kung sa kapit ang pag-uusapan ay napakatibay po. Kaya ang ginagawa ko po dito, nililiha ko lang po ito ng lihang 1,000 grit. So, ayan po. Ito po ay fine lang. Bakit nga ba 1,000 grit lang ang dapat kong gamitin? Meron naman tayong magagaspang na liha, katulad ng 120 grit, 400, 800. So, kaya po 1,000 grit lang po ang aking gagamiting liha dito. Ang purpose po niyan ay para lang kumapit yung pintura. Papasadahan lang po natin yan. Ang gagawin lang po natin, magtimpla po tayo ng dishwashing liquid, no, sa tubig, lagyan natin sa planggana o sa balde, kanawin po natin, then lublog po natin yung liha, pasadahan po natin ng liha. Siguraduhin lang po natin na hindi matatalupan po, lalo po yung mga kanto. Madali pong mapudpud yung kanto. Kaya ang pagliliha lang po natin ay, ano lang po, no, dahan-dahan lang po, wag po yung pabara-barabay. Then, just in case naman po na nasugatan talaga, dahil medyo mabigat ang kamay, hindi nagliliha. So, maobliga po tayong bugahan ng primer para kapitan ng base coat. Kasi itong stock paint, pag ito po iniliha lang po natin ng 1,000 grit at hindi po natin nasugatan, pwede na po nating i-diretsong base coat. Kung ang gamit po nating pintura ay urethane type. Pero kung gagamit lang po tayo ng mga spray paint, nakatulad po nito, ito po kasi acrylic type po to, no? Single component. Pero Samurai po, meron 2K po, no? 2-component system din. Meron po siya activator. Dalawa po yung cap, may activator po yung kabila. So, pero kalimitan mga DIYers, ang ginagamit ay single component lamang, acrylic type. So, ang acrylic type kasi in-upgrade na yun urethane type na po talaga ngayon. So, ano ba yung mga nagiging problema ng mga acrylic type? Namumutok po to. Lalo pag napakapal kagad ang buga. So, hindi rin magandang ibuga kapag malamig ang panahon. Kung i-compare ito sa urethane type o sa 2K o 2-component system na mayroong hardener or catalyst. So, iba po kapit, no? Kaya yan pong advice ko. Kung kayo rin lang ngayon magpaparepaint, no? Ipagamit yung pintura ay urethane type o yung 2-component system. Pero dahil nga minsan ang iba ay nagtitipid, gumagamit lang ng spray paint, lalo yung mga DIYers. So, dito pa, paano po ba mapapaganda ang kapit? Kung ang gamit po natin ay spray paint lamang o acrylic type. Bugahan na po natin ng primer surfacer para makasiguro na po tayo maganda kapit. Ayan, bugahan po natin at least mga 2 coats. Then, patuyuin po natin, maaari, kinabukasan na po natin bugahan ng base coat. Then, sa pagbubuga po ng base coat, ng spray paint ang gamit, wag po nating aapurahin o kakapalan kaagad yung pupuwersahin, no?
Mas maganda po ang acrylic type. Pagkapasada ng liha ng primer, papasadaan din po natin yan, mga 800 grit o 1,000 grit para maging smooth po. Then, a-applyan po natin siya ng spray paint. Mist coat lang po muna. Ibig sabihin, mist coat, manipis lang po. No? Yun po yung base coat na po, no? Yung kulay. Then, patuyuin po nating mabuti. At least mga 1 hour. Kasi ang acrylic type, gustong-gusto po nito na tuyong-tuyo bago siya applyan ng another coat. Nakalabas po yung fumes. Kasi pag yan ay binugahan po natin, medyo malambot pa, sariwa, at hindi po nakalabas yung fumes, tandaan nyo po, hanggang sa matapos po yung inyong pagbubuga, ay malambot po siya. Let's say, tumigas naman po, pero mga ilang araw o ilang buwan, makikita nyo, maaaring may naglolobohan, o nagkakaroon ng crack. Yan. Kung i-compare po ito sa urethane type. Ang urethane type kasi, kahit patungan nyo ng patungan, natutuyo po siyang kusa. Kasi nga, meron po siyang activator or catalyst na may curing time. Within 24 hours, gamitin nyo sa hindi, kusa na po siyang titigas. Ang acrylic type, kahit bumilang na ilang taon, pwede po siyang ibuga pa. Ang urethane, pwede naman po ibuga, basta wag niyong pagsasamahin kagad yung 2 component. Huwag niyong paghaluin. Kasi once na paglalo na po yung base or pintura at yung activator or catalyst or hardener, tandaan niyo po, yan po ay matutuyo na within 24 hours. Kapag nagbuga po tayo ng matte paint, mas maganda po sana bugahan din po natin ito ng matte clear, no? O clear matte para protection po yung sa gasgas at hindi po kagad siya basta-basta namumuti. Kaya lang, ang problema lang po natin sa matte ay mahirap po makabili ng matte clear na urethane. Sa mga spray paint, ganito ay meron. Kaya lang, katulad ko ay urethane type ang ginagamit ko. So, binibili ko kalimitan ay Ansal or K92 na matte clear. Kaya lang ngayon ay walang available. So, medyo kakapalan ko na lang itong base coat. May catalyst naman siya. Pero iba pa rin talaga yung merong matte clear. Siguro, kaya yung iba ay ayaw nang magtinda, yung mga paint center, bihira po kasi ang gumagamit ng matte clear na urethane. Itong mga paint center, siguro mga natutuyuan, so lugi nga naman. So, hindi na nila ganong tinututukan ang matte clear. Bihira po talaga gumagamit ng matte clear. So, pero kung meron din lang available ang matte clear, mas maganda po. Bugahan po natin at least mga 3 coats. Pero ito pong aking bubugahan ay hindi ko na po malalagyan ito ng matte top coat clear kasi wala pong mabilan sa lugar namin. So, ayan po, tapos ko na pong lihain ng 1,000 grit at nasabon na rin po ng dishwashing liquid. So, hindi na lang po napakita sa video. Ito po yung 4 na handle. Ayan, yun yung pinaka-cover ng handle. Then, ito naman po yung cover sa kargahan ng fuel.
yung sa side, no? Then, ayan, kasama rin po ito sa apat na pintuan. Then, ito naman po yung sa ilaw. Ayan, ito po yung mga frame ng ilaw. So, ayan talagang sinigurado ko pong naliha lahat ng 1,000 grit at nasabon ng dishwashing liquid. Then, binalawan ko po ng malinis sa tubig. So, ayan po, pinatuyo ko na rin po at ito po ibubugahan ko na ng Ansal Urethane Matte Gunmetal Black. So, magtitimpla na po muna ako. Ang ratio po ng Ansal Gunmetal Black ay 3 parts po ng base coat ng Gunmetal Black Matte at 1 part ng catalyst at 4 parts ng Ansal Urethane Thinner. So, 3 coats po ang gagawin ko. So, ayan, bumili na ako ng 1/4 quart. Nakakalaga po ito ng 260 pesos. Ayan po, gunmetal black. Ansal po yan. Then, ere po yung kanyang catalyst. Ayan, Ansal din po, no? So, ang thinner niya ay Ansal din po. Kaya lang, isinaling ko lang po yan dito, no? Sa lagay ng Hipik 400S. Ayan, maganda po kasi yung takip niya. So, thinner po yan. Ansal thinner po yan. So, ayan, Ansal thinner po. So, magtitimpla na muna ako. Bali, 3 parts ng Ansal metallic black. Ansal gunmetal black. So, magtitimpla lang po tayo ng para sa garnish. So, tansyahan ko na lang to. Kabisado ko na naman to, no? So, tinantya ko na lang. So, kung kanong karami po yung tinimplang pintura o kulay, eh, ganun din karami ang thinner.
So ito po ay tapos ng i-second coat. So tuyo na rin po. Ang gagawin po natin dito ay hipuin po natin kung smooth. Kung meron po mga bootleg o gaspang, pasadaan po natin ng lihang 1,000 grit. Pero kung sa tingin nyo po ay smooth na, i-final coat na po natin to. Full coat na po yung pang last coat o yung medyo makapal na. Kaya lang po, konting ingat kasi kapag ang ibinubuga po natin ay metallic, kasi itong gunmetal black na matte ay metallic po to. Minsan, pag sobrang nalalawa ang pagkakabuga, ito po ay humuhulas, nagkakaroon po ng haspy. Madulas po kasi yung metallic. So, kailangan pag nag-full coat po tayo, tamang-tama lang po. Huwag po nating ipabalik-balik kasi may tendency po na magkaroon ng haspy. Ano ba yung haspy? Yung po yung kung nagkakaroon po ng variation, parang yung pagka-silver niya ay hindi pantay o uneven shade. So, yun po ang mahirap sa metallic. At yung final coat po natin, hindi na po ito nililiha. Kasi po magagasgas po yung metallic. Yung po yung disadvantage pagka walang matte clear. Hindi katulad po, pag may matte clear, pag nabugahan na po natin ang first coat ng matte clear yan, pwede na po nating lihain yan ng 1,000 grit. Hindi na po magagasgas yung metallic. Yun po ang advantage po ng merong top coat clear. So, kaya lang, problema nga natin ay walang mabilan ng matte clear, ng urethane type. So, kakapalan na lang po natin itong matte gunmetal black. Urethane naman po to, ito po ay may catalyst, kaya matibay po to at makunat. So, check ko muna lahat to kung makinis na. Then, pag smooth na po siya, bubuga ko na po to ng final coat. Bali, 3 coats po. Pero kung may mga bootleg, papasadaan ko po yan ng 1,000 grit. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito, at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.